Noong matapos ang panahon ng madugong digmaang Pilipino-Amerikano, nagdesisyon ang mga Amerikano na baguhin ang sistema ng pamamahala sa Pilipinas. Mula sa pamahalaang militar na itinatag noong taong 1898, unti-unti itong pinalitan ng isang pamahalaang sibil na layong ipakita sa mga Pilipino na ang kanilang bansa ay inihahanda para sa tinatawag nilang benevolent assimilation o mapagkandiling pananakop. Noong 1901, itinatag ang Philippine Commission na pinamunuan ni William Howard Taft. Ito ang nagsilbing pangunahing sangay ng pamahalaan na gumawa ng mga batas para sa kapuluan. Pinalitan nito ang unang Philippine Commission o Schoolman's Commission na nagsilbing tagapag-aral lamang ng kalagayan ng Pilipinas. Si William Howard Taft ang hinirang na unang civil governor ng Pilipinas noong July 4, 1901. Kalaunan, pinalitan ang kanyang titulo bilang Governor General. Ang Philippine Commission ang nagsilbing lehislatibong sangay o gumagawa ng batas at ehekutibo o nagpapatupad ng iisang katawan. Unang ipakita ang layunin ng Amerikano na turuan ang mga Pilipino ng sariling pamamahala. Binigyang kapangyarihan ang mga lalawigan at bayan na maghalal ng lokal na opisyal, ngunit nasa ilalim pa rin ng kontrol ng mga Amerikano. Binuo ng Korte Suprema ng pamahalaan at mga mababang hukuman ayon sa estilong Amerikano. Ipinadala ang mga gurong Amerikano na tinawag na Thomasites upang magturo ng wikang English at mga asignaturang makaagham. Dito nagsimula ang malawakang paggamit bilang wikang panturo. Nagtayo ng mga ospital, nagpatupad ng mga batas laban sa sakit gaya ng kolera at nagpatayo ng mga pasilidad para sa kalinisan. Ipinakilala ang mga bagong patakaran sa kalakalan na higit na pumabor sa ekonomiya ng Amerika, ngunit nagbukas din ng oportunidad para sa mga Pilipino sa negosyo. Noong 1907, isa pang mahalagang hakbang ang ginawa. Itinatag ang Philippine Assembly, ang unang pambansang lehislatibong kapulungan na binubuo ng mga halal na Pilipino. Ito ang mababang kapulungan, samantalang ang Philippine Commission ang nanatiling mataas na kapulungan. Dito nagsimulang lumitaw ang mga kilalang leader na Pilipino gaya ni Sergio Osmeña at Manuel L. Quezon. Naging simbolo ito na unti-unting ibinibigay ng mga Amerikano ang kapangyarihan sa mga Pilipino. Mga batas at hakbang para sa self-government. Una ay ang Philippine Organic Act of 1902. Nagsilbing konstitusyon ng Pilipinas sa ilalim ng Amerika. Dito nakasaad ang karapatang sibil ng mga Pilipino at pagtatatag ng dalawang kapulungan ng lehislatura. Jones Law of 1916, mas kilala bilang Philippine Autonomy Act. Pinalitan nito ang Philippine Commission at Assembly ng isang Philippine Legislature na parehong halal na mga Pilipino. Dito rin unang ipinahayag ng Amerika na tunguhin nila ang kalayaan ng Pilipinas. Tidings-McDuffie Act of 1934, naglatag ng plano para sa 10 taong Commonwealth period bilang paghahanda sa ganap na kasarinlan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!